Nakatanggap lamang ng 10 million mahigit si Terence Crawford kahit na siya yung nanalo sa kanilang laban versus Canelo Alvarez. Samantalang si Alvarez ay nasa 100 million to 150 million ang kanyang natanggap. Kumpara sa natanggap ni Alvarez, parang sentimo lamang o piso ang natanggap ni Crawford kahit na siya yung nanalo sa kanilang laban. Well, heto kasi mga idol ang realidad sa boxing. Kung sino ang masikat, kung sino ang mas mayroong mabigat na pangalan at hatak sa mga fans, siya ang mayroong malaking maiuwi. Sapagkat dahil sa kanyang pangalan, dahil sa kanyang kasikatan ay maraming nahatak na mga manonood sa kanila. Kaya ang realidad sa boxing, kahit na ikaw man yung nanalo pero hindi ka naman ganun kasikat, ay maliit lang po ang matatanggap mo. Bago ang kanilang laban, alam na po ni Terence Crawford at Canelo Alvarez ang kanilang matatanggap na mga pera pagkatapos mismo ng kanilang laban, kung sino man ang matalo, kung sino man ang manalo. Ang team ni Crawford ay tumanggap na ng deal 10 million guaranteed payment dahil ang paniniwala ng mga promoter ay yun po ang worth o halaga ni Terence Crawford. Samantalang sa Canelo, dahil nga sa kanyang hatak, nasa 100 million to 150 million dollars sa kanyang matatanggap, manalo o matalo man. Malaking bagay din po ang mga shares ni Canelo sa pay-per-view, sa mga sponsorship at sa mga attendance, sa mga tickets mga idol. Mas malaki po ang parte ni Canelo. Samantalang si Crawford naman ay limitado lamang yung kanyang parte sa pay-per-view. Isang halimbawa sa mga katulad ni Mayweather, Pacquiao at kung sino man yung kalibil nila ng mga boksingero ay mas malaki po ang kanilang kikitain o maiuwi manalo man o matalo. Isang halimbawa si Mayweather nung kanyang kinalaban si Oscar De La Hoya. Kahit umuwing panalo si Mayweather sa labang iyon ay mas malaki pa ang naiuwi ni Oscar De La Hoya na pera kumpara sa kanya. Sapagkat napakasimple, masikat si Oscar De La Hoya, mas malaki ang kanyang hatak sa fans, sa mga nanonood, kaya mas malaki ang kanyang parte. Yan po ang realidad sa boxing. Gayunpaman, kung matalo ka, hindi pa rin ito masama sapagkat kahit papano ay meron kang matatanggap, milyones din. Samantala, heto naman ang katotohanan at ang pinaka-latest na update ngayon patungkol kay Al Horford. Ang nagpapatagal lamang dito sa pagpirma ni Horford sa kanyang kontrata sa Golden State Warriors ay ang paghintay niya kung kailan matatapos yung kay Kuminga. Alam ko, matagal ko na itong ibinabalita yung patungkol dito, pero so far, heto ang pinaka-latest na update. Ayon mismo kay Evan Sidri at kay Anthony Slater, ang mga NBA insider. Sa kanilang report, nag-commit itong si Al Horford sa Golden State Warriors. Ibig sabihin nun ay maglalaro na talaga siya sa Golden State Warriors. Isang pangako na siyang magbibigay ng assurance sa mga fans ng Golden State Warriors na magiging Golden State Warrior na itong si Horford kahit na hindi pa man siya pumirma ng kontrata. Alam ko na ang hinihintay nyo ay yung pirmahan talaga, yung official. Pero sa ngayon sinisigurado mismo ni Al Horford na magko-commit na siya sa Golden State Warriors at siya mismo ang nagsabi niyan. So ayan na, meron ng assurance. Noong nakarang balita natin patungkol dito ay fina-finalize na ang kanyang kontrata. Ibig sabihin nun ay meron ng nakahandang papilis. Pirma na lang ang hinihintay.